Amen. Ang dami natin. Amen. Amen. Praise the Lord. May mga baguhan po tayong mga akay at i-welcome po natin sila, mga kapatid. Wala pa. Praise the Lord. Start na? Praise the Lord. Halika dito kapatid at i-welcome ka namin. Mga kapatid, tumayo po tayong lahat at i-welcome natin ang ating kapatid. Amen. Praise the Lord. Halina sa pamilya, kami nagagalak na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Ang pamilya ni El Shaddai. Tayong mga anak ng Diyos, tayo'y magmahalan. Sa bawat sasabihin ng pag-ibig siyang laman. Sa puso ng bawat isa siyang manahan. Bawat pamilya maging tahanan niya. Halina sa pamilya, kami nagagalak na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Ang pamilya ni El Shaddai. Praise the Lord. Maraming salamat at nakadalo ka sa gawain ni El Shaddai. Amen. Ipapakilala lang namin kung ano ang El Shaddai. Ang El Shaddai ay isa sa pinakilalang pangalan ng Diyos, amang makapangyarihan. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Siya ang bansang Israel. Siya ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Siya ang Diyos ni Abraham, Isaac at ni Jacob. Siya ang pinagbubuhatan ng buhay at kinabubuhay ng sangkatauhan at magagawa niya ang lahat ng bagay. Layunin ng El Shaddai DWXI Prayer Partner International na ihayag ang salita ng Diyos, ang kanyang kadakilaan, kapangyarihan, kabutihan at pag-ibig, nang sa ganon mabigyan ng kagalingan ang lahat ng uri ng karamdaman at higit sa lahat, tumanggap ng bawat isa ng kaligtasan ng alok ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. Praise Sister God. She, Sino po kapatid? Ay. Pangalan. may mga souvenir kami para sa iyo. Ayan po yung panyo na babasahin mo, sister, sa umaga 6 a.m., 12 noon, and 6 p.m. ng hapon. Amen. Praise God. Sige po kapatid. Sana nawa po, hindi po ito una at huli naming makasama kayo sa gawain ng Panginoon. Amen. Amen. Sige po kapatid, mapuna po tayo. Ano pong pangalan mo, Ay, sister? ano po? Pangalan niyo po, sis? Glenda po. Bali, taga Pangasinan po ako. Sige po kapatid, po muna po kayo. Amen. Praise God. Hallelujah. Isa muna pong malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Alam ko po na sa isang linggo po nating pagtatrabaho sa amo natin, alam ko po na ang lahat po sa ating pinagpala. Amen. Amen. Sino po may lakas pong loob na pumarito po sa unahan po, ipagsigawan po ang kabutihan po ng Diyos, taas ang kamay. Amen. Marami po. Sino pong gusto mag-share po? Amen. Praise God. Ikaw na mo, Taira.
Sister Ayan po, Sister Rachel po. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Isang pinagpala po hapon sa lahat. Bali po, lagi po ako nandito kasi blessed ako talaga. Binabalik ko lang po yung papuri at pasasalamat kay Yahweh El Shaddai. Kasi po nung Sunday po, may pa-dinner kami, 22 katao. So, syempre, pagod na pagod, walang upo-upo. Ngayon po nung gabi, naramdaman ko po na para akong, pakiramdam ko po, na-stroke yung isang kalahating katawan ko. Pag nagising ako, sabi ko, bakit parang hindi ko magalaw ang kalahating kamay ko? Namamanhid po siya hanggang paa. Tapos pag gusto ko po siyang itaas, parang nagkakaroon po ng cramps. Sabi ko, Diyos ko, ano po ba ito? Sabi ko, tapos nagpe-pray po ako, hindi ko pa po masyadong memorize yung salmo. Pero pinaulit-ulit ko po siyang dinadasal hanggang sa ma-memorize ko po. Pero hanggang doon po sa kauli-hulihan, hindi ko po talaga siya ma-memorize. Hanggang sa, lagi ko na lang po pinag-ano na, Lord, pagalingin mo po ako. Kasi sabi ko, hindi ko po alam kung ano. Iniisip ko po talaga, siguro iuwi ako ng bangkay na sa Pilipinas. Sabi ko, Diyos ko, wag naman po. Sabi ko, kasi nga po talaga, hindi ko po talaga, namumutla po ako, ramdam ko po na iba talaga yung pakiramdam ng katawan ko. Hanggang sa, hindi po ako keep on praying lang po talaga ako, na sabi ko, Lord, sana pagpatak ng umaga, okay na po ako. Tapos hanggang, yun nakaidlip po ako ng kunti, kasi yung pag-idlip ko po talaga, hindi ko talaga po maano yung ko, buong katawan ko po namamanhid. Humiga po ako ng nakaupo. Nararamdaman ko po yung pamumutla ko. Tapos yun nga po, keep in praying po ako. Pagpatak po ng alas 7, naramdaman ko po yung pagiging okay ng katawan ko. Kaya thank you Lord, hindi mo po ako pinabayaan. Kaya binabalik ko po yung papuri at pasasalamat sa iyo. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Amen. Tunay nga po, Sister Iron, na sa Diyos po, matatagpuan ng kagalingan. Amen. Walang imposible sa ating Diyos Amen. na buhay. Praise Manalig God. lang tayo sa Kanya. Amen. At susunod na magpapatotoo si Sister Salve. Pinagpalang hapon po sa ating lahat. Ibabalik ko lang po ang pasasalamat kay Yahweh El Shaddai kasi this past few weeks, namumroblema ako financially kasi yung kapatid ko kailangan pang placement, ganon. Tapos parang ang bigat, pero tinaas ko kay Lord and thanks God, nung itinaas ko sa Kanya, bigla niyang yung biyaya, yung blessing, basta na lang dumating na hindi mo inaasahan. Kaya na-solve yung pang-placement ng kapatid ko. Ngayon, naway ay makaalis na siya. At laking salamat ko talaga kay Yahweh El Shaddai dahil sa tulong niya, natutugunan lahat ng pangangailangan namin. Thank you, Lord. Amen. Praise God. Hallelujah. Sa Diyos nga, God is provide. Amen? Amen. Praise the Lord. Handa na po ba tayong magpuri sa ating Diyos na buhay? Amen. Praise the Lord. Tayo'y tumayo na at ating purihin ang ating nag-iisang Yahweh El Shaddai. Amen? Amen. Praise the Lord. At ang unang magpipray po ay ating si Sister Praisey at ating pangungunahan ng ating El Shaddai Gospel Music Ministry, Hong Kong. Taas natin ang ating mga kamay at ipikit ang ating mga mata at damdamin natin ang presensya ni Lord sa ating buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O Panginoon namin na pinakadakila sa lahat, maraming salamat sa hapon ito na muli mo naman ibinigay sa amin. Maraming salamat at maluwalhating natapos ang banal na misa na walang sagabal. Maraming salamat, Lord, dahil nagniningning ka sa aming puso at isipan upang ang liwanag ng aming buhay ay laging nandyan tungo sa aming kabutihan, pati na rin sa aming mga mahal sa buhay. Patawad po, Lord, sa lahat na nagawa naming kasalanan, mula ulo hanggang sa aming talampakan. Maraming salamat sa kalinisan na iginawad mo sa bawat isa sa amin upang aming buhay ay magiging mabuti sa lahat ng aming kahilingan sa aming buhay.
patawad po, Lord. Lord, inaangkin namin sa hapong ito na muli mong basbasan at gabayan upang matapos ang iyong banal na gawain na walang sagabal. Basbasan mo lahat ang naririto ngayon. I-bless ang lahat ng kanilang kahilingan, ang kanilang problema at ang kanilang mga amo. I-bless mo rin ang lahat ng iyong gagamitin mula sa choir group, ang mga instrumentalist at lahat ng kanilang mga kanta na inihanda sa hapon ito. At i-bless mo rin ang iyong anak na tagahatid ng magandang balita sa amin. Gabayan mo ang kanyang mga pamilya upang makatuwid sa aming harapan na walang sagabal. Lahat ng aming napapakinggan na magandang balita na kanyang ipaparating sa amin ay tumino sa aming puso at isipan at magbibigay inspirasyon sa aming araw-araw na pamumuhay. Lord, inaangkin namin na matapos ang gawain na ito na kami ay walang masamang mangyari sa amin. Thank you, Lord, sa lahat ng kabutihan na ibinigay mo sa amin. Ito po ang samot-sarot panalangin sa hapong ito. In Jesus' name, Amen and Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, itaas po natin ang ating mga kamay at damhin natin ang presensya ng ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Hallelujah. Na pupurihin, sinasamba, dadakilain, tinataas ka namin, Panginoong Jesus. Ikaw ang Diyos na aawitan, biyaya mo'y pasalamatan, pag-ibig mo'y wagas, aming Panginoon. Puspusin ako upang mabuhay na nalulugod sa'yo. Ikaw ang Diyos na pupurihin, sinasamba, dadakilain, tinataas ka namin, Panginoong Jesus. Ikaw ang Diyos na aawitan, biyaya mo'y pasalamatan, pag-ibig mo'y wagas, aming Panginoon. Espiritu ay kalakasan ko't gabay, Panginoon. Manahan ka sa buhay ko, puspusin ako upang mabuhay na nalulugod sa'yo. Espiritu ay kalakasan ko't gabay, Panginoon. Manahan ka sa buhay ko, puspusin ako upang mabuhay na nalulugod sa'yo. Manahan ka sa buhay ko, puspusin ako upang mabuhay na nalulugod
papuri sa ating Diyos na buhay. Amen. Bigyan natin ng pinaka-the best. Amen. The best Praise na God. palakpak sa ating Diyos. Amen? Amen. Glory to God. Hallelujah. Dana pong magpuri ang mga anak ng Diyos. Amen. Glory to God. Labis na galak ang ating nadarama sa ating Diyos. Amen? Amen. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise God. Hallelujah. Woo. Woo. Lahat tayo ay sumayaw sa ating Diyos. Malay mo yung pagsayaw mo ay yan ang biyaya ng ating Diyos na buhay. Amen? Glory to God. Hallelujah. Malabi ko, O Diyos, sa'yo aawi. Ika'y papurihan sa kalangitan. Mga labi ko, O Diyos, sa'yo aawi. Ika'y papurihan sa kalangitan. Aking kamay itataas na, pangalan mo'y luwalhatiin, pagkat ikaw, O Diyos, ay dakila. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Amen. Woo. Hallelujah. Sa taglay mong lakas, O Diyos, purihin ka. Isisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa, kasiyahan ay umaapaw, pagkat ikaw, O Diyos, ay dakila. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Amen. Hallelujah. Sa taglay mong lakas, O Diyos, purihin ka. Isisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa, kasiyahan ay umaapaw, pagkat mo, O Diyos, ay dakila. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Magpakailanman. Amen. Amen. Are you blessed, church? Amen. Praise the Lord. Ang lahat po ay sumayaw. Amen. Praise the Lord.
may blessing na darating. Amen. Amen. Praise God. Magpatuloy po tayo sa ating pagsamba sa ating Diyos na buhay. Ayon sa aklat ng awit, 145 verse 3, dakila si Yahweh at karapat-dapat na siya'y purihin ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Amen? Amen. Napangabuti ng ating Diyos na buhay. Dakila sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay. Ano man ang ating pinagdadaanan, ano man, gaano man kalaki ang ating nararanasan, ang dakilang pag-ibig ng Diyos ay kayang-kaya niyang abutin sa mga anak ng kanyang pangangailangan. Amen? Praise the Lord. Dakila ka, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo.
Glory to God, glory to Christ Jesus. Hallelujah. Banal naming Diyos na nasa langit, sinasamba ka namin, pinararangalan at pinasasalamatan. Dinadakilan namin ang iyong pangalan sa araw na ito. Dakilang Diyos, patuloy kaming nagpapasalamat dahil patuloy mo kaming binibigyan ng kalakasan at katatagan. Salamat lagi, Panginoon, sa pag-iingat mo sa aming buhay. Salamat, Lord, sa mga biyaya na lagi mong pinapadaloy sa amin. Sa araw na ito, muli ko pong dalangin na ang gawain na ito ay lagi niyo pong samahan at pagpalain. At ang lahat ng naririto ngayon ay aking inilalagay sa iyong mapagpalang kamay. Pagpalain silang lahat, ingatan at proteksyonan, at kung sila man ay mayroong mga kahilingan, ipagkalubong po ito sa kanila. At kung sila man ay mayroong mga problema, tulungan mo sila, dakilang Diyos na makalaya. At kung sino man ang may sakit at may karamdaman na naririto ngayon, dalangin ko, Ama, na ito ay pagalingin sa pangalan ni Jesus. At kami po ay nananalig at nagtitiwala na mayroong kang ginagawang himala ngayon sa aming mga buhay. Amen. Banal na Diyos, pagpalain niyo po ang mabuting balita na aming pakikinggan at pag-aaralan. Samahan ito ng himala upang ang iyong mga salita ay magbigay ito sa amin ng kalakasan at katatagan. At inaangkin na po namin, Ama, na ang gawain na ito kanina pa ay pinagpala mo na. Kaya dakilang Diyos, sa iyo namin ibinibigay ang lahat ng papuri, parangal at pagluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin ang Panginoon.
natin ang Panginoon, palakpakan natin ang kanyang pangalan. Glory to God. At ngayong araw na ito, basahin po muli natin ang ating gospel ngayong araw. Sa Matthew chapter 12 verse 1 hanggang sa mga sumusunod na talata, ito po ang sinasabi ng Bible. Isang araw ng pamamahinga, dumaan sina Jesus sa triguhan. Nagugutom ang kanyang mga alagad noon, kaya't sila'y kumuha ng mga butil ng trigo at kumain niyon. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Mahigpit iyang ipinagbabawal ng kautusan sa araw ng pamamahinga." Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos, kumain ng tinapay na handog at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan ang ginawa nila, sapagkat ang mga pari lamang ang may karapatang kumain niyon. Hindi ba ninyo nababasa sa kautusan na tuwing araw ng pamamahinga, ang mga pari ay may ginagawa sa templo na bawat gawin sa araw na iyon? Gayunmay, hindi sila nagkakasala. Sinasabi ko sa inyo, may isang naririto na higit na dakila kaysa templo. Kung nauunawaan lamang ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito, habag ang nais ko at hindi handog. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala. Sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng araw ng pamamahinga." So pagpalain po ng Diyos ang pagkakabasa sa kanyang mabuting balita. Mga kapatid, purihin po natin at palakpakan ang ating Yahweh El Shaddai. Dalangin ko po sa Panginoon na kayong mga naririto ay kanyang pagpalain. Amen. At kung mayroong mga bago na naririto ngayon, hindi po aksidente ang inyong pagpunta rito. Amen. Dahil ang Diyos ang may panukala ng lahat ng bagay. Amen. Maaring hindi nyo ginusto ang mapunta rito, pero ang Diyos ang nagdala sa inyo dito. Amen. Ibig sabihin, may gagawin ang Diyos sa inyong mga buhay. Amen. Amen ba? So, ang dalangin ko, ano man ang inyong kahilingan, ay tugunin ng Diyos. Amen. Amen. So, makakapo tayo at tayo ay makinig po ng mabuti sa mensahe po ng Panginoon. So, maaaring doon sa mga bago, ay nagtataka kayo bakit itong gawain ay sumasayaw kayo, bakit sumasayaw ang mga tao. Alam niyo po kung bakit, kasi dancing is man's response that they are blessed by God. Amen ba? Kayo ba pinagpala ng Panginoon? Amen. So, siyempre, pag pinagpala ka ng Lord, siyempre, napapasayaw ka, di ba? Yung nananalo sa loto, napapalundag pa. Kasi, napagpala siya ng financial. So, dito, bilang mga pinagpala ng Panginoon, tayo ay sumasayaw bilang response po natin na tayo ay malakas pa. Amen. O kanina, nag-share ang ating kapatid tungkol doon sa kanyang naranasan na para ano ba yun, na mal-paralyzed ba? Muntik na. O diba, na hindi niya maigalaw yung kanyang kamay, parang nangangalay. Pero tayo ay normal na normal, kaya salamat kay Lord. Dahil normal na normal tayo, nakakagalaw tayo ng maayos at maganda. So, siyempre, normal lang na kapag ang Diyos ang ating pinaglilingkuran at ang Diyos ang ating sinasamba, sasayaw tayo para sa Kanya. Amen ba? Kasi ang ganda ng pakiramdam ng normal. Kaya sabi mo sa iyong katabi, huwag mong titipirin ang Diyos sa pagsayaw. Kasi normal tayo. Amen po. At maaaring nagtataka din kayo, bakit mayroong pagtaas ng kamay? Alam nyo kasi, ang pagtaas ng kamay ay tanda po yan ng pagsuko. Kapag mayroong nasusukol, halimbawa magnanakaw o kaya kriminal na hinahabol ng pulis, kapag nasusukol na yung hinahabol, itataas ang kamay ng tao na nasukol at sasabihin niya, suko na ako, surrender na ako. So alam niyo po sa Diyos, hinahanap ng Panginoon ang ating pagsuko sa Kanya, ang ating pagsurrender sa Kanya. Kasi kapag sa Diyos tayo susuko, tiyak tutulungan ka ng ating Panginoon. Amen. Tatandaan natin, sabi nga ng Biblia, ang tulong ko'y sapat sa iyong pangangailangan. So kailangan lang nating surrender kay God para tayo ay magkamit ng tulong ng ating Diyos.
Kasi kung hindi tayo susuko sa Panginoon, paano tayo tutulungan ng Diyos? Amen. Amen ba? Kaya ang pagtaas ng kamay, pagsuko yan kay Lord. Kung mayroon tayong susukuan, sa Diyos tayo sumuko. Kapag sa Kanya tayo sumuko, tiyak may himala siyang gagawin sa buhay natin. Amen. At siyempre, maaring nagtataka kayo, bakit kayo ay binigyan ng sobre, May papel diyan sa loob. Sulat nyo diyan ang prayer request nyo. Kasi kapag sinusulat nyo yung prayer request, kasi minsan hindi natin masabi yung ating gustong hingiin kay Lord. Ngayon, pagka sinulat nyo yan diyan, magtiwala kayo, manalig kayo, na yung isusulat mo diyan ay tutugunin ng Diyos. Kaya kayong mga naririto, sumulat kayo kay Lord. Sabihin nyo sa Kanya kung anong kahilingan po ninyo at magtiwala po kayo kay Lord. Kasi sabi ng Biblia, kayang ibigay ng Diyos sa atin ang lahat ng bagay. Amen. Kaya anuman ang iyong kahilingan, sabihin nyo sa Panginoon sa pagitan ng iyong pagsusulat sa prayer request. At kapag kayan ay pinagtiwalaan ninyo, tiyak, naniniwala po ako, hindi kayo uuwi na bigo ang buhay. Sinong gustong uuwi na hindi bigo? Taas ang kamay. Tas dalawang kamay. Pumalakpak ang ayaw. Ay. Kayo naman. O, gising ba kayo? Amen. O, sinong gising? O, okay, mag-alala. May gagawin ang Diyos sa inyong buhay. Amen. So, pag-aralan po natin ang gospel na binasa natin ngayon kasi ito po ay napakahalaga. Sabi ng Matthew chapter 12 verse 1, may isang araw ng pamamahinga, dumaan sina Jesus sa triguhan. Nagugutom ang kanyang mga alagad noon, kaya't sila ay kumuha ng mga butil ng trigo at kumain iyon. Nang makita ito ng mga Pariseyo, sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Mahigpit iyang ipinagbabawal ng kautusan sa araw ng pamamahinga." So yung araw ng pamamahinga, ito yung tawag sa Bible na Sabat. Na itong Sabat po ay, ito yung ika-4 sa 10 utos. Kasi mayroon tayong 10 commandments, di ba? Yung pang-4 po doon ay, sabi ng Biblia sa Exodus chapter 20 verse 8, "Lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga." Verse 9, 6 na araw kang magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. Subalit ang ika-7 araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na ito'y huwag magtatrabaho ang sinuman sa inyo. O sa inyo, kayo, ang inyong mga anak, mga aliping lalaki o babae, ang inyong mga alagad, hayop, ni ang mga dayuhang nakikipamayan sa inyo. 6 na araw kayong nilikha ng, o 6 na araw kung nilikha ang langit at ang lupa, ang mga dagat at ang lahat ng nasa mga ito. Ngunit namahinga ako sa ika-7 araw, kaya't ito'y aking pinagpala, inilaan para sa akin. So, ang araw ng pamamahinga ay, ito yung ika-4 sa 10 utos na sabi ng Bible, ipangilin ang araw ng pamamahinga. Kaya napakahigpit itong ipinapatupad ng mga Hudyo. Kasi ang araw ng pamamahinga, sabi doon, hindi ka magtatrabaho, pati pala yung pagkuha ng butil ng hindi ka pwedeng kumuha. Yun ang kanilang pananaw ng mga Hudyo. Subalit, sabi ng Bible, ang tanong doon ay, nilabag ba ni Jesus ang batas ng Sabat? Nilabag ba ni Jesus ang araw ng pamamahinga? Kasi ito ang ating pag-aaralan na nilabag ba ni Jesus ang batas ng araw ng pamamahinga? Kaya yun ang tanong. Doon sa ginawa ng mga alagad, na sila'y kumutil ng butil ng trigo at kumain, ang tanong doon ay, nilabag ba ng Panginoon ang araw ng pamamahinga? Kasi ang araw ng pamamahinga ay mahigpit na tinutupad at ipinatutupad sa mga tao. So, ang sagot ay simple lang. Hindi nilabag ni Jesus ang batas ng Sabat. Bakit? Kasi sabi dito, bagamat kumilos siya laban sa interpretasyon ng mga batas ng Pariseyo. So, hindi niya nilabag ang batas ng Sabat.
ang araw ng pamamahinga. Ang nilabag niya ay ang batas ng mga Pariseyo. Yung maling pananaw ng mga Pariseyo. Yun ang kanyang nilabag. At hindi nila ito matiis kasi kaya nagalit yung mga Pariseyo kay Jesus kasi nga ang akala ng mga Pariseyo ay nilabag ni Jesus ang araw ng pamamahinga. Nung araw ng pamamahinga, sabi dito, nagpagaling si Jesus. Kaya yung mga pinagaling ng Panginoon sa Bible, ginawa ni Jesus yun sa panahon o sa araw ng pamamahinga. Kaya sabi po dito, nagpagaling si Jesus nung araw ng pamamahinga para tulungan ang mga tao. So, napakaganda ng itinuturo ng Bible. Bakit ang Panginoon ay nagpagaling nung araw ng pamamahinga? Sabi dito, nagpagaling ang Panginoon sa araw ng pamamahinga, una, para tulungan ang mga tao. Tulungan. Kasi, sabi nga, kailang katutulong. Halimbawa, ngayon niya kailangan, ibig sabihin, hindi ngayon araw ng pamamahinga, kaya hindi pwedeng tumulong ngayon. So, yun ang interpretation ng mga Pariseyo. Kaya lang, ang Panginoon ay pinakita niya yung kanyang puso na kahit araw ng pamamahinga, pagkakailangan mo ng tulong, tutulungan ka ng Diyos. Yan ang Panginoon. Hindi ka maghihintay na busy ang Lord ngayon. Tatandaan natin, ang Diyos ay hindi nabibisi. Ang Diyos ay laging available. Anytime, kapag tayo ay lumapit sa Kanya, hindi katatanggihan ng Diyos. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, kayo mga naririto ngayon, at yung mga bago, hindi ito aksidente para sa inyo. Niloob ito ng Diyos para makapakinig kayo ng mga aral ng Panginoon para maisip natin na kahit anong oras tayo tumawag kay God, magre-response ang Panginoon sa atin. Kasi ang Panginoon ay hindi siya nabibisi. Na ibig sabihin, anumang oras, pag tumawag ka, laging naririyan ang Diyos para tugunin tayo. Amen. Amen po ba? Amen. Kaya salamat kay Lord kasi tinuturuan niya tayo na huwag tayong mag-atubili. Huwag tayong magdalawang isip na lumapit sa Kanya. Kasabihin mo sa iyong katabi, huwag kang magdalawang isip na lumapit kay Jesus. Kay Jesus. Kayo ba ay mayroong mga gustong makamtan sa buhay? Amen. May kahilingan ba kayo? Amen. O ito, alam niyo po, bago pa lang kayo pumunta sa lugar na ito, alam na ng Panginoon kung ano ang problema ninyo. Nakita na ng Diyos yun. Amen ba? Kaya nga, nagtataka tayo eh. Kasi minsan, hindi mo inaasahan. O halimbawa, kayo, mga naririto, sa halip na mayroon kayo pupuntahan, mamamasyal, bakit dito kayo napunta? O doon pa lang mag-iisip na tayo, ibig sabihin, mahal ka ng Diyos. Kasi sa halip na kung ano-ano ang marinig natin, dito ang napapakinggan natin ay salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay nagpapalakas ng loob. Kaya lahat ng pinanghihinaan, pinalalakas ng Panginoon ang kanyang kalooban. Kasi kapag mahina ang loob natin, doon tayo nagkakaroon ng malaking problema. Pero pagka tayo ay nakakapakinig ng mabuting balita, lumalakas ang ating loob. Kaya naman, tayo ay nagtatagumpay. Kasi ang taong malakas ang loob ay pinagtatagumpay ng ating Diyos na buhay. Kaya sabihin mo sa katabi mo, lakasan mo lang ang iyong loob. Huwag kayong mag-alala kasi kahit anong laki ng inyong problema, ito ang katotohanan, mas malaki sa problema mo ang Diyos. Kung ang mundong ito na napakalaki ay nagawa ng Diyos na punuan ng pangailangan, tayo pa kaya ang hindi kayang tulungan ng Diyos? Imalit pa tayo sa point, sa mata ng Diyos. Amen ba? Kaya sabi dito, bakit nagpagaling ang Panginoon sa panahon at sa araw ng pamamahinga? Una, para tulungan ang mga tao. Kaya sabi mo sa iyong katabi, nais ng Diyos natulungan ka. Natulungan ka. Tapiin mo sa balikat, sabi mo, nais ng Diyos natulungan ka. Natulungan ka. Ayaw nyo ata ng tulong ng Diyos eh. O sinong gusto ng tulong ng Diyos? Ayan. Di ba sabi natin kanina, pag nagtaas ang kamay, ay pagpapakita na ikaw ay sumusuko sa Diyos.
O sa Bible, pangalawang, pagtaas ng kamay, may power yan. O kaya taas ang kamay ng gusto magkaroon ng power. O sabi mo sa katabi mo, malakas ang power. So dito, pangalawa, sabi dito, bakit nagpagaling ang Panginoon sa panahon at sa araw ng pamamahinga? Sabi natin kanina, una, para tulungan ang mga tao. Pangalawa ay upang luwalhatiin ang Diyos. Kasi nga, pagka, halimbawa, mayroong pinagaling, di ba, nagagawa nating luwalhatiin ng Panginoon, parangalan ang Diyos, nasasabi natin, Lord, salamat talaga sa iyo, pinagaling mo ako. Amen ba? Kasi hindi mo naman sasabihin na pag ikaw ay pinagaling ng Diyos, sasabihin mo, Lord, bakit mo ako pinagaling? Walang nagsasabi ng ganun, di ba? Ang sinasabi natin, Lord, salamat sa iyo, pinagaling mo ako. Kaya naluluwalhati ang pangalan ng Diyos kapag ka mayroong gumagaling. At ang pagpapagaling ng Diyos, sa lahat ng oras yan. Ibig sabihin, hindi porke araw ng pamamahinga, hindi ka magpapagaling. Ayaw ng mga Pariseo yun, kasi mga Pariseo, masyadong literal, masyadong dinomero. Yun ang mga Pariseo. Pero, ang taong na kay Lord at nananalig kay Lord, ibig sabihin, hindi ka na saklaw ng batas, kundi ikaw ay saklaw ng pananampalataya, pananalig kay Jesus Christ. Hindi natin sinasabi na alisin ang batas, hindi. Ang batas ay hindi inaalis yan. Kaya lang, ang batas ay para sa mga masuwayin. Hindi doon sa mga masunurin. Kaya pag ang tao ay masunurin, walang batas sa sumasaklaw sa iyo. Bakit? Kasi, halimbawa, pedestrian, masunurin ka. Siyempre, anong batas ang sasaklaw sa iyo? Alam mo naman na nakapula pa, siyempre, titigil ka. Hindi ka naman yung tao na nakapula pa, takbo ka kagad, papunta sa kabila. So, may pulis sa kabila, kaya huli ka tuloy. Pero kung ikaw ay masunurin, alam mong pula, at walang sasakyan dumadaan, titigil ka talaga. Maghihintay ka na mag-green para ikaw ay makatawid. Hindi katulad noon na may mga nakasama ko dito, no, kay bago-bago pa lang dito. Naku, tinatawid ako doon sa mga walang pedestrian, tapos ipalibasa bago ako, ako naman sunod lang ng sunod kasi masunurin nga eh. Kaya lang, nung makatawid na, naisip-isip ko, sabi ko, pag ako nahuli dito, kasi may pedestrian na masaunahan, dito tatawid. Mayroong mga taong talaga, kaya ang batas ay para sa mga masuwayin. Amen ba? Hindi ko sinabing akong sumuway kasi, siyempre, bago ako, sunod ako ng sunod. Hindi ko naman alam, ang sinusundan ko pala ay masuwayin. Mahirap pagka pa nag-lead ka na masuwayin ka, naliligaw at namamali, pati yung sumusunod sa iyo. Kaya dito, si Jesus ang tama na dapat sundan natin. Kapag si Jesus ang ating sinundan, hindi ka maliligaw. Tama ba? Kaya kayong mga inabot ng salita ng Diyos, inabot ng mabuting balita, huwag na kayong lalayo kay Jesus. Kahit anong mangyari, manatili na kayo kay Lord. Manatili kayo sa Diyos kasi walang ligaw kapag sa Diyos tayo sumusunod. Amen po. Kasabi mo niya sa katabi mo. Sabi mo sa katabi mo. Kaya mula ngayon, pag day off mo, sa simbahan ka na pumunta. Minsan kung saan kayo pumupunta eh. Amen ba? Tapos pupunta kayo kung saan. Pag uwi masakit ang iyong katawan. Ouch. Bakit? Pagod. Tapos yung iba naman sa mga mall pumupunta, tingin ng tingin. Pag uwi nyo, ubos ang pera. Kasi ang dami mong pinamili. Pero pagka dito kayo pumunta sa simbahan, tiyak, pag uwi nyo, malakas kayo. Masigla kayo. At hindi lang yon, pati problema nyo, lutas. Tama po ba? Kaya mula ngayon, kapag day off po ninyo, dito kayo pumunta sa simbahan. Atin kayo ng mass, atin kayo ng charismatic, kasi dito, mapapasayaw ka talaga. Sipin nyo, tagal nyo na hindi sumasayaw, dito lang kayo napapasayaw. Tama po ba? Naalaala ko noon, huling sayaw ko ata, ako'y binata pa. Sa lugar namin,
sa probinsya namin, yung tinatawag na barayli, ano? Na nakaupo yung mga babae, talalapit yung mga lalaki, tapos pipili ka, na isasayaw. Kawawa yung hindi napipili, ano? Yo. Yung maghihintay ka ng magsasayaw sa'yo, tapos walang kumukuha sa'yo. Ano ba? Naranasan niyo ba yun? Amen. Sino nakaranas noon? O, di ba yung nakaupo kayo, tapos lalapit ang mga lalaki, tapos magpipili ng isasayaw, di ba? Mabuti na pipili kayo. Nung panahon ko, naranasan ko yan eh. Siyempre, ang mga binata, bago tumugtog yan, nakaano na yan. Titingin-tingin na yan kung sinong pipiliin niya. Kaya pagtugtog, madalian na yan, lapit yan. Yung iba naman, binabakura na para pagtugtog. Pero nung araw, di ba, hindi pa sa Diyos yun, pero ang gagaling sumayaw, ano? O, kasi magandang tugtog eh. O ngayon, na kay Lord na kayo, dapat mas magaling sumayaw. Tama ba? Tapos mayroon bang sweet na mga ano nun, yung mga tugtog na nakahawak yung lalaki sa baywang, nakahawak yung babae sa balikat, nasa saya-saya. Alam ko naman, naranasan nyo ng araw yun eh. Kung napipili kayong isayaw. Pero lahat naman, wala naman nababakanti nung araw, di ba? Ha, mayroon ba? Mayroon. Nababakante ka lagi. Ay, hindi pa naman uso ng araw yung lagay na para isayaw ka, bibigyan mo ng pera. O, mamaya kung piliin mo. Hindi pa uso yon nung araw. Nauso lang yon na mawala si Marcos. Yung mga lagay-lagay na yon. O ngayon, sabi dito, ang dahilan bakit nagpagaling ang Panginoon ng araw ng pamamahinga para luwalhatiin ang Diyos. Kaya nakakatuwa na nagbibigay tayo ng luwalhati sa Panginoon. Yung bang, hindi lang doon sa pagpapagaling, kundi sa biyaya ng Diyos, ay naluluwalhati natin ang Diyos. Alam niyo po, ang pagbibigay ng luwalhati sa Panginoon, ay hindi lang yung makaranas ka ng kagalingan o kaya pinagpalak ka. Tapos, hindi lang yung na talagang nagpapasalamat ka kay Lord. Lord, salamat po sa iyo dahil pinagaling mo ako. Hindi lang po yun eh. Ang pagbibigay ng luwalhati sa Diyos, yung ikaw ay sumasayaw para kay Lord, ay pagbibigayan ng luwalhati kay Lord. Amen. Tama ba? Ang ikaw ay pumapalakpak para kay Lord, ay pagbibigay ng luwalhati kay Lord. Bakit? Kasi isipin nyo ha, marami ang hindi makapalakpak kasi paralyzed. Samantala, tayo hindi tayo paralyzed. Kaya wag nating sayangin ang ating lakas. Ipalakpak mo yan para kay El Shaddai. O diba? Sarap pumalakpak. Ano kapag normal, ano? Ang hirap naman na paralyzed ka, tapos hindi maigalaw, gusto mo malakpak. O diba? Ang hirap ng ganun eh. Kaya hanggat si Lord ang humihingi ng pagkakataon na ibigay natin sa Kanya ating lakas, kasi ang pagpalakpak ay pagbibigay ng luwalhatian sa Panginoon. Di ba? Pag natutuwa ka doon sa artista, pinapalakpakan natin, ano? Tapos nakita mo, wow, pumapalakpak ka. Dapat kay Lord, higit natin siyang bigyan ng palakpak kasi si Lord ay buhay at makapangyarihan sa lahat. Amen po ba? Kaya ang kamay na yan, ialay kay Yahweh El Shaddai. Palakpakan ng ating Panginoon. So ngayon, ang sabi dito, ang araw ng pamamahinga ay ginawa para sa tao, hindi ang tao para sa araw ng pamamahinga. Ang sabi ng Marcos chapter 2 verse 27, sinabi rin ni Jesus, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa tao, hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Para bang ano, parang palaisipan, ano? Ginawa ang araw ng pamamahinga para sa tao. So anong ibig sabihin nun? Hindi ginawa ang araw ng pamamahinga para sa tao. Nang ibig sabihin ng araw ng pamamahinga, yung wala kang gagawin, nakandyan ka lang. Hindi eh, kasi ang araw ng pamamahinga, sabi ng Bible, ay para kay Lord. Para sa Kanya. So anong dapat gawin ng tao?
pag-araw ng pamamahinga. Kung ang araw ng pamamahinga ay para sa tao o yung hindi sinabi rin niya, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa tao. So ano dapat gawin ng tao pag araw ng pamamahinga? So ibig sabihin, sa araw na iyon, dapat ibinibigay natin ang papuri at pagsamba kay Yahweh El Shaddai. Amen ba? At ang araw ng pamamahinga, sabi sa Bible, yung ikapitong araw. Pero kung ito ay para kay Lord, ang ikapitong araw ay hindi lang yung ikapito lang. Ibig sabihin, tuwing tayo ay na kay Lord, yun ay para kay El Shaddai. Yan ay araw ng pamamahinga. Ibig sabihin, araw-araw kay Lord, ibig sabihin, araw-araw yan ay dapat bigyan ng karangalan si Yahweh El Shaddai. Amen po ba? So, sa Bible, mayroon pong mga ilan na ginawa ang Panginoon sa araw ng pamamahinga, at ito yung mga tao na talagang nagbigay ng luwalhati, nagbigay ng parangal para kay Lord. Ang una ay yung biyanan ni Peter, ni Simon Pedro. Araw ng pamamahinga nung ito'y pagalingin ni Jesus. Kasi hindi naman pwede na maghihintay ka pa ng kinaumagahan para pagalingin ang may karamdaman. E paano kung kinaumagahan namatay na yon? Kasi mayroong mga masadong literal sa pag-interpret ng Bible na kailangan araw ng pamamahinga ngayon, huwag ka magpapagaling. So hindi naman pwedeng ganun. Kaya nga sa hospital mayroong tinatawag na emergency. Bakit? Pag emergency, ay pag may nasagasaan o kaya mayroong nadisgrasya, hindi sasabihin na, nako, hindi pwede ngayon kasi day off ng mga tao. Walang kukuha dyan. Hindi, pag emergency, may tagang darating na ambulansya, no? Tapos sa ito gusto natin, yung na-aksidente ay kukunin at dadalhin sa ospital. Dito yan siguro sa Hong Kong. Pero sa Pilipinas, medyo palaisipan din. Bakit kapag may sunog, darating ang bumbero kapag sunog na. Yung iba naman, yung mga ambulansya, dumarating kapag patay na. Pero ngayon naman ay hindi naman. Ano naman sila? Medyo maagap naman sila. May nalilate lang kasi sobrang traffic. Sa Pilipinas kasi sobrang traffic. Kaya pag umuwi kayo ng Pilipinas, naninibago kayo. Kasi dito kahit paano, kung may traffic man, hindi gaano. Pero pagdating sa Pilipinas, pag na-traffic ka, talaga naman, masasabi mo, glory to God. At alam ko, hindi lang sa Maynila ang traffic. Pati sa Cebu, matraffic na rin eh. Sobrang dami na ng tao sa Pilipinas. Kaya salamat sa inyo at kayo nag-Hong Kong, at least hindi kayo nakadagdag sa populasyon sa Pilipinas. Lalo na kayo, hindi kayo nagsipag-asawa, so nabawasan ang populasyon ng Pilipinas. Kasi kung bawat isa sa inyo nag-asawa pa at nagkaanak kayong bawa, 2, 3, so lalong nadagdagan ang tao sa Pilipinas. Kaya yung iba, ang kinakanta na lang, kasi hanggang ngayon, magsisenta na, wala pa rin. Ang sinasabi, saan ako nagkamali? At yung iba naman, ang kinakanta, nasaan kaya siya? Di ko makita. Ang tagal ko nang naghihintay sa kanya. Na sana naman ay magpakita na siya. Hanggang ngayon ay wala pa. Andyan ba kayo? Gising ba kayo? Amen. Sinang gising, tas ang kamay? Yung hiyaw nyo, hindi makarating sa langit. O, sigaw natin ng malakas. Yan. Huwag kayo mag-alala, walang pulis sa baba. Kasi tapos ang pandemic. Kasi nung panahon ng pandemic, kahit kami sa Maynila noon,
bawal sumigaw, bawal maingay, bawal yung tabi-tabi, may distancing talaga. Kaya pag mayroong magkatabing pulis, sinasabi namin distancing. So ngayon, nung araw ng pamamahinga ay hindi lang yung biyanan ni Peter ang pinagaling ni Jesus. Mayroon din isang lalaki na tuyot ang kamay na pinagaling din ng Panginoon. Yung paralyzed, ano? Ibig sabihin, grabe talaga yung power ni Jesus, pati paralyzed, gumagaling. Pagdating sa kanyang kapangyarihan, hindi talaga masusukat. Kaya alam niyo po, totoo lang, kapag tayo ay nagtiwala lang talaga kay Lord, kay Jesus, sa Diyos na buhay, maniwala kayo. Kung yung lalaking paralyzed yung kamay ay nagawa ng Panginoon na pagalingin, ay yung pa kayang financial mo kung paralyzed po yan. Maniwala kayo, pagagalingin ng Diyos ang iyong pangailangan sa buhay. Amen. O kasi minsan may mga pagkakataon na pati ang ating financial na pangailangan paralyzed Hindi makausad. Laging utang. Bayad ngayon, utang bukas. Yung parang hindi makausad. Huwag kayo mag-alala. Kasi hindi matatawaran ang kapangyarihan ng Panginoon. Pag nagtiwala kayo sa Kanya, maniwala kayo pati ang inyong pangailangan financial, bubuhayin ni Yahweh El Shaddai. Sige po, malakas na palakpak bigyan natin kay Lord. Ngayon, pati yung inaalihan ng demonyo, kayang-kayang pagalingin o palayasin ni Lord yung demonyo, ano? Kasi nga sabi natin kanina, yung kanyang kapangyarihan, hindi talaga ito matatawaran. Kaya huwag kayong mag-alala kasi ang demonyo galit talaga yan sa mga lumalapit kay Jesus. Gagawa yan ng mga dahilan para ikaw ay paghirapin. Pero pag may tiwala ka kay Lord, maniwala ka, walang magagawa ang demonyo sa iyo. Anong gawain ng demonyo? Bibigyan ka ng problema, pagsubok. Yun ang gawain ng kaaway. Pero huwag kayong mag-alala kasi sa araw na ito naniniwala ako, lahat ng gawa ng kaaway sa buhay natin ay aalisin ng Diyos sa buhay mo. So ang tanong ay ganito, bakit ito ginawa ni Jesus? Bakit nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga? Bakit ito ay kanyang ginawa? So sabi ng Matthew chapter 12 verse 8, sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng araw ng pamamahinga. So dito na dineclare ni Jesus na siya ang Panginoon ng araw ng pamamahinga. Nang ibig sabihin, hindi sa saklaw ng araw ng pamamahinga. Bakit? Sino ba si Jesus? Di ba sabi nga natin, madalas at narinig natin, siya ang salita na nagkatawang tao. Siya ang Diyos na nagkatawang tao. Kaya anong sasaklaw sa Kanya? Wala. Bakit? Kasi siyang may hawak ng lahat ng bagay. Siyang may kontrol ng lahat ng bagay. Kaya walang sasaklaw kay Jesus. Kaya ang Panginoon ay gumawa siya ng panahon ng araw ng pamamahinga para ipakita sa lahat ng tao na ririto ang kailangan ng tao. Si Jesus ang kailangan ng tao. Amen ba? Bakit? Andoon ang mga batas para sa mga tamang pag-uugali ng tao, para ang tao ay mailagay sa tamang buhay, tamang pag-uugali, pero walang batas na nakapagpagaling ng sakit at karamdaman. Pero nung dumating si Jesus, halos lahat ng sakit at karamdaman ay kanyang pinagaling. Amen ba? Hindi po natin inaalis ang pagsunod sa kautusan, pero mas higit na dapat tayong manalig at magtiwala kay Jesus Christ. Amen. Bakit? Kasi siya ang may kontrol at may hawak ng lahat ng bagay. Kaya nga sabi dito ng Bible, sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng araw ng pamamahinga. Kaya sabi mo sa iyong katabi, lumapit ka na kay Jesus, Lumapit ka na kay Jesus at mararanasan mo ang tulong ng Diyos. Amen ba? So, sabi po ng Bible sa verse 27 po ng Luke o Marcos, kung paano ang Sabat ay orihinal na itinatag upang bigyan ang mga tao ng kapahingaan,
mula sa kanilang trabaho o ibalik ang mga tao sa Diyos, gayon din si Jesus ay dumating upang magbigay sa atin ng kapahingaan mula sa pagtatangka na makamit ang kaligtasan sa pamamagitan ng ating sariling mga gawain. So, ang sabi po ng Bible, dumating si Jesus upang magbigay sa atin ng kapahingaan. Kaya yung gospel natin kahapon, lumapit kayo sa akin kayo mga napapagal at nabibigatan sa iyong pasanin at kayo'y pagpapahingain ko. So si Jesus dumating sa atin para ang lahat ng mga kapagalan ng tao ay bigyan ito ng kagaanan. Bigyan ng kapahingaan. Kasi sabi nga, di ba, ang Sabat ay kapahingaan, pagpapahinga. So sino ngayon ang Panginoon ng kapahingaan? Ang Panginoon ng pagpapahinga at kapahingaan ay walang iba kundi si Jesus. Kaya lahat ng lalapit kay Jesus ay makakaranas ng kapahingaan sa buhay. Anong ibig sabihin ng kapahingaan? Pagal na pagal ka na sa mga problema, kapag lumapit ka kay Lord, bibigyan ka ng kagaanan sa buhay. Hindi mo na alam ang gagawin mo, pero pag lumapit ka kay Jesus, makikita po natin kung paano tayo tuturuan ni Jesus. Amen ba? Litong-lito na tayo, magulong-magulong isip natin, kasi kung ano-ano ang ating mga iniisip, na kapag katapos mag-isip, wala rin nangyayari. O di ba ang tao, ganyan isip ng isip, isip ng isip. Tapos pagkatapos mag-isip, masakit ang ulo. Yes. Tama po ba? Tama. Kasi totoo lang naman talaga, ang laki kasi ng epekto kapag mayroon kang nasasagap na salita. Lalo po yung salita ay hindi maganda, talagang yung kasama ka doon sa salita na narinig mo, para bagang ang laki ng epekto sa atin. Pero ito naman yung maganda kasi nga sabi ng Biblia, kung ang pag-iisip, ang pag-aalala ay makalulutas ang problema, maganda siguro. Pero walang sinabi ang Bible na walang nag-isip tapos nalutas ang problema. So anong ibig sabihin doon? Magtiwala ka kay El Shaddai. Amen. Ilagay mo sa kamay ng Diyos ang lahat ng bagay. At kapag nilagay mo sa kamay ng Diyos ang lahat ng bagay, ang kinin mo. Na yung inilagay mo sa kamay ng Panginoon, tiyak may himalang gagawin ang Diyos doon. Nasampul ko nga dito sa gawain, yung di ba, yung nagpakain ng Panginoon ng 5,000, hindi kasama ang bilang o ang mga babae sa bilang, pero lahat sila nakakain. Pero yung ginamit ng Panginoon na ipinamigay na pagkain ay 5 tinapay lang at 2 isda. Sabi nila, Brother Rod, bakit nagkasyaan niya ang 5 tinapay at 2 isda sa ganung karaming tao? Sabi ko, siyempre, yung tinapay na ginamit ay napakalaki, singlaki ng simbahan. Andyan ba kayo? At yung 2 isda na ginamit ay balyena. Pag hindi nagkasya yun, sobra pa yun. Pero hindi po yun. Gawa ko lang yun. Kwento ko lang yun. Na hindi sinlaki ng simbahan yung tinapay na ginamit. Kasi ang tanong, saan naman nila lulutuin yun? Kasi unang-una, ang may dala ng tinapay, bata. Kaya hindi siya pwede magdala ng tinapay na singlaki ng simbahan. So anong ginawa ng Panginoon? Bakit nagkasya ang 5 tinapay at 2 isda? Kasi bago niya ipinamahagi ang tinapay, itinaas niya muna at nagpasalamat. Kaya yung tinapay ay sumubra pa. So anong ibig sabihin doon? Alam niyo po, totoo lang, itong gusto ng Diyos na gawin sa buhay natin, tulungan tayo. Bigyan tayo ng kapahingaan sa ating kalagayan sa buhay. Kaya, tinuturuan tayo ng Diyos para tayo ay hindi magkulang. Tinuturuan tayo na matuto tayo magpasalamat sa Diyos sa mga bagay na dumarating sa buhay natin para tayo ay hindi nagkukulang. May dumating na pagpapala sa iyo, biyaya, sa iyong kamay, bago mo gamitin yan,
magpasalamat ka muna kay Yahweh El Shaddai. At kapag nagpasalamat ka sa Kanya, tiyak, yung biyayang nasa kamay mo, sobra, hindi kulang. Amen po ba? Kasi pag kulang kasi, ang hirap, para bang wala kang kapayapaan, wala kang kapanatagan. Pero pagka lagi namang sobra ang blessing mo, para bang ang sarap ng pakiramdam. Yung bang patapos na yung buwan, may pera ka pa rin, ang sarap ng pakiramdam. Ang hirap ng pagkasweldo mo pa lang, ubos na kaagad. Ang sakit sa kalooban. Amen ba? Kaya salip na kumanta ka ng papuri sa Lord, ang kinakanta natin, kay lupit ng kapalaran, laging kulang na lamang, kasi sweldo ko pa lang, ito wala nang natira. Okay ba kayo? Kaya, ang sarap ng pakiramdam na yung ibinibigay ng Diyos sa iyo ay laging sumusobra. Amen. Ang kailangan natin ay si Jesus para lahat ay laging sobra. Amen. Amen ba? Kaya salamat sa Panginoon, nawa kayo mga naririto ngayon, pinagpala ni Yahweh El Shaddai. Ang gagawin nyo lang, totally surrender kay God. Amen. Amen ba? Pagtanggap kay Jesus. At kapag ginawa natin yan, maniwala kayo. Lahat ng panahon, lahat ng oras, lahat ng araw, lagi kayong pagpapalain ni Yahweh El Shaddai. Amen. Tayo tayong lahat at tayo po ay dumulog sa ating Panginoon. At sa pagdulog natin sa Kanya, hawakan na po ninyo yung inyong mga ginawang prayer request. At ang mga bagay na dala-dala po ninyo kung gusto nyo pagpalain ng Panginoon, yakapin nyo po. Bag ninyo, wallet ninyo, lahat ng gusto nyo pagpalain ng Panginoon, yakapin nyo. At magtiwala kayo na pupunuin niya ng pagpapala ng Diyos. Hindi man nyo makita yung biyaya, manalig lang kayo na laging may gagawin ang Diyos sa buhay natin. And everybody close our eyes. Let us put ourselves in the presence of God. Pikit mo mata mo para habang nakapikit ang iyong mga mata, kausapin mo si Lord. At ang kinin nyo, ang isinulat nyo sa prayer request na yan, ay darating sa iyo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sa Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya't dumaraman, ang Panginoo'y tapat kailanpaman. Kung
Salamat po, dakilang Diyos. Salamat po, Ama, sa mga aral na binigay mo sa amin. Dalangin ko, Ama, na ang aking mga kapatid na ito ay lagi mong samahan, lagi mo silang gabayan at patnubayan. Iligtas mo lagi sila, Ama, sa lahat ng gawa ng kaaway. Dalangin ko lagi, Aba, na patuloy mo silang ilayo sa lahat ng sakit at karamdaman. At bigyan mo lagi sila, dakilang Diyos, na magandang kalusugan. Pagpalain mo lagi sila, Ama, sa bansang ito. Pagpalain mo sila sa kanilang mga trabaho at pinagatrabahuan. Pagpalain mo rin po, Lord, ang kanilang mga amo. Pagpalain mo, Lord, ang pangailangan financially ng aking makapatid na ito. At hinihiling ko, Ama, na pagpalain mo rin po ang kanilang mga mahal sa buhay. San man sila naruroon, ingatan sila at proteksyonan. At inaangkin namin ang ganap nilang kaligtasan. Ama, salamat sa iyo sa araw na ito. At hinihiling ko, Ama, na pagpalain mo ang lahat ng hawak ng kamay na ito. Basbasan at daluyan ng iyong kapangyarihan upang ang mga bagay na ito ay magamit po nila sa kapanahunan upang ang iyong pangalan ay patuloy na maparangalan. At naniniwala kami, Ama, na anuman ang isinulat nila sa papel na ito na hawak po nila, ay bago pa nila ito isulat, ito, Panginoon, ay tinugon mo na. Amen. At inaangkin namin na kaming lahat ay answered prayer na, O God. Amen. O Diyos, naniniwala din kami na sa iyong mga aral, lahat ng may sakit at may karamdaman ay pinagaling mo na. At ang lahat ng mga may problema sa buhay ay pinalaya mo na. Kaya inaangkin namin, Ama, lahat kami ay uuwi, tagumpay at pinagpala mo ang buhay. Salamat, Lord, at sa iyo ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian sa pangalan ni Kristo Jesus. Everybody say, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ang Espiritu Santo, Amen and Amen. Salamat sa Diyos at salamat sa inyong lahat, and God bless us all. At welcome po pala sa ating dalawang kasama na doon sa hulihan. Sila po ay magsisimba pero sila po ay naka-join sa atin. Welcome po sa inyo at pagpalaing kayo ni Yahweh El Shaddai. God bless po. Manatili po tayong nakatayo at dasalin natin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Siyang nag-aangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, maugkat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas.
Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot sa pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaang mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit sa ang dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad at itatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at natitiyak na ang tatamuhin nila ay kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantahin ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganahan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang kinin mo na, answered prayer ka na. Sa tuwing ika'y dumadalo dito sa gawain, alam kong may tinataas kang iba't ibang hiling. Sa patuloy mong panalangin, di ka niya bibiguin. Kalooban lang ng Diyos ang iyong sundin. Ang kinin mo na. Ang kinin mo na. Ang kinin. Answered prayer ka na. Ang kinin mo na. Ang kinin. Pinagpala ka na. Ang kinin mo na. Ang kinin. Answered prayer ka na. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Kung ikaw ay may problema sa pamilya o bulsa, isa lang ang lalapitan, El Shaddai ang ngalan niya. Huwag kang mag-alinlangan, tiyak ibibigay niya. Pagpapala mo'y ibahagi sa iba. Ang kinin mo na. Ang kinin. Answered prayer ka na. Ang kinin mo na. Ang kinin. Pinagpala ka na. Ang kinin mo na. Ang kinin. Answered prayer ka na. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Ang kinin mo na. Chuck yun. Amen. God bless us all. Let's see you next Friday and see you tomorrow sa
sa Icon Sacred Heart Church.